Somebody shout hallelujah. Somebody shout praise the Lord. Wow, I'm so excited. Alam niyo po ba kung bakit? Na-save ako sa church na ito 1970. Dito po ako lumaki, dito ako nag-grow at napakaganda po ng church na ito. Maraming salamat sa inyo. Alam niyo sa Amerika, meron ka lang 50 o 60 miyembro, masaya ka na. Senior pastor po ako sa New Jersey. And, bakasyon lang ako ngayon. In 3 days, I will be back in America. Happy anniversary pala, 70 years na ang church. Actually, ang church na to, nagsimula ito doon sa kabila, Angeles Christian Center, during the time of Reverend Ernest Schoberg. Pero nung nasave ako dito, when I got saved here, ang pastor po dito si Pastora Violeta Quisada ng Pangasinan. After that, bumisita dito si Pastor, yung taga Darangan Binangonan, nakasama ni Bishop B. Inirekomenda niya si Bishop. Pinuntaan po namin si Bishop, si Reverend Schoberg, Pastor Yumang at ako, tatlo kami. Binisita namin si Bishop. Kaya dito si Pastor B. Kaya biglang lumaki ang church ng si Pastor B ang nandito po. Amen? Praise the Lord. Before we will go to the much-awaited part of our service tonight, the words of God, I would like to give my manifold thanks to God. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon. I very seldom to stand behind this pulpit. I am telling you this, I'm so excited every time I come to my home church. This is my home church. I got married here. Dito po kami kinasal. Si Pastora Cora po, na pumunta na sa Panginoon. Si Reverend Schoberg po ang nagkasal at saka si Bishop B. Dito po sa lugar na ito. Dito kami kinasal. So, nanaw po ang misis ko 10 years ago. Kaya, pag nakikita ko ang Calvary Temple, naalala ko. And the rest was history. But anyway, thank you very much, Pastor Manny, Bishop B, and to all pastors for giving me this opportunity to once again, wala na akong kilala dito kung di si Brother Guy na lang. Ata. Sino pa yung mga nakasama ko noong araw in the 70s? Wala pa? Wala na, no? Praise the Lord. Anyway, thank you for this opportunity na nandito ako ngayon. I was surprised when Pastor Manny told me to speak for this anniversary. Actually, pangalawa ko na yata ito sa anniversary ng Calvary Temple. Shall we all stand up, please? Tayo pong lahat ay tumayo. Shall we pray? Our most and loving Heavenly Father, in the name of Jesus, we want to thank you and praise you for this opportunity that you have given unto us, O God. My Lord, I pray that you continue to bless this church and these people of this church, from youngest to the oldest and all the leaders and pastors of this church. My Lord, bless them. May your supernatural anointing be upon these pastors, O God. My Lord, thank you. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name we pray. All God's people will shout amen. You may all be seated, please. Ako po ay emeritus na, nag-retire na po ako sa New Jersey, yung anak ko ang kapalit ko. Pero alam nyo, sa Amerika ay napakahirap magpastor. To be honest with you, mas masarap ang magpastor dito sa Pilipinas. Bakit ko po nasabi yun? Why did I mention that? Doon po mahirap talaga dahil puro trabaho ng trabaho yung mga tao doon. Workaholic ang mga tao doon, kaya you can't do nothing about it. Darating kung darating sila. Kaya thank God for this church, and nakita ko talagang napakaraming young people. Yung mga young people kanina dito, nagulat ako. Sa amin po, bibihira mga young people. Kaya nga, I was surprised when
Na-interview po ako sa media dahil pinadala ng Assemblies of God. Under AG po ako, ordained minister ako ng Assemblies of God. Pinadala ng Assemblies of God ang media to interview me. I was surprised when they interview me dahil ang sabi ng interviewer sa akin, Reverend, what was your secret? A lot of pastors here in America, they've been in the ministry for 25 years, 30 years. Up to now, they don't have a church. Totoo po yun. 30 years na, wala pang church. How come? Sabi niya sa akin, only 3 years nakabili ka ng building? Nakabili po kami ng building kasi laki nito. Sabi ko, there was no secret whatsoever. I just put my trust in God. Lagi po ako nananalangin sa kwarto ko na ang Panginoon ay magbigay. Nagulat po ako. Up to now, retired na ako. I don't know kung sino. Kasi tinawagan ako ng financing company. Ang sabi niya, Reverend Joe, you got the building. You are approved. Kasi we have to put down payment so many dollars, $75,000. But we don't have that much money. We got only $35,000. Sabi ko, how come? Somebody donated this amount. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino yung nag-donate. For 23 years, hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino ang nag-donate. Ang ginawa ko na lang, nagpasalamat ako sa Diyos, sa kabutihan ng Panginoon. Dahil umiiyak po ako lagi na sana makuha ko yung building na yon. Nakuha po namin. Ngayon, nabili na naman namin yung kabila. Gagawin ko pong basketball court yon para makuha ko lahat ng young people doon sa lugar namin. Yun ang plano ko dahil ako po ay talagang varsitarian po ako. Gumraduate po ako ng Holy Angel. Hindi po ako nagbayad from high school to college dahil varsity po ako niyan sa Holy Angel University. Kaya I thank God for that. Shall we now go to the message? Tayo po ay pumunta. Ang title po ng message natin ngayong gabi ay Empowered to Walk in the Fear of the Lord. Sa book of Isaiah chapter 11, ito po. I want you to all read this. Basahin po natin. Ready, go. Amen. Church, Jesus, the coming Messiah, is the main subject of our verses tonight. The Holy Spirit empowered us to walk in the fear of the Lord. That means we are, number one, empowered to walk in a godly wisdom. Empowered to walk in a godly wisdom. In Proverbs 9:10-11 said, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. For through wisdom, your days will be many and years will be added to your life. Totoo po yan. If we acknowledge God in our life, kapag ka ibinigay natin, if we will give our life totally in our Lord Jesus Christ, you will see the difference in your life. The Lord will bless you. Not only that, the Lord will take care of you. Katulad po ng sinabi niya kay Isaiah, even at your old age and gray hairs, I am your God who will sustain you. I am your God who will take care of you. Tumanda ka man, pumati man ang iyong buhok, ako ang iyong Diyos na kakalinga sa iyo. Jeremiah 33:3, ang sabi niya, call unto me, tumawag ka sa akin, at ako ay sasagot. Call unto me in the day of trouble, and I will deliver thee. Ang sabi po sa book of Psalms 50:15, even in the day of trouble, kapag kailangan natin ng Panginoon, nandyan siya. He is always ready to answer your prayer. Amen?
Lagi po siyang nandyan, ang Panginoon, basta ibigay po natin ang ating buhay sa Kanya. Kanina lang ikinukwento ko sa ibaba kila Pastor Manny. Sabi ko sa amin, sa Amerika, hindi ko na po sila dinadown, pero this is very, very true. Ako, nabibless po ako sa inyo. Doon po sa Amerika, ang sabi ko kanina, doon kapag ka sila ay in-invite ng mga kaibigan, birthday o anumang kasiyaan sa bahay, araw ng linggo, hindi sila pupunta sa church, pupunta sila sa party. Kapag ka nakatayo po ako sa pulpito, nalulungkot ako. Ang lagi kong sinasabi, huwag niyong ipagpalit ang Diyos sa isang platong pansit. Yan po ang lagi kong sinasabi sa kanila. Of course, without Jesus, we can do nothing. Amen? Pagkatapos, pag may kailangan ka, umiiyak ka sa Panginoon. Di po ba? In 1 Corinthians chapter 1, 30, ang sabi dito, because of Him, you are in Christ. You became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Kaya nga po ako, never in my wildest dream that I will become a pastor. Hindi ko po inisip na magpastor ako. Nung nandito po ako, Young People's Vice President ako nung araw. Ang presidente namin, I still remember, Pastor Dan Quiano, ang brother-in-law ko. Hindi ko po inisip na magpapastor ako. Saan ako nagpastor? Santa Rita, Pampanga. Namatay po ang pastor doon sa Santa Rita, Pampanga. Pastor Ener Soto at the age of 32. Natutulog, hindi na. Pagkatapos, si Bishop B nagpapadala ng mga pastor every Sunday. Sayang po ang mga miyembro doon. Kawawa. Every Sunday nagpapadala. Pagkatapos, pinadala din ako ni Pastor B nang wala na siyang mapadala. Sabi ko, Pastor, John 3:16 lang ang alam ko. I only na John 3:16 and you will send me there. Si Pastor B po ang gumawa ng message ko. I still remember that. Pagkatapos yung pangwalo, si Pastor B pumunta ron. Sa 7 pinadala ko, sino ang gusto nyong maging pastor dito? I don't know if the Lord told them that I will be the one to be the pastor in the church. Ako po ang pinili nila. After 5 months, ang sabi ko sa mga miyembro ko doon, sandali lang ka. Bakit sa 7 pinadala ni Pastor B, ako ang pinili ninyo? Alam po ninyo ang sagot nila? Pastor, hindi po kami makakakita ng pastor ng magandang lalaki sa biglang tingin. Proverbs 3:13-16, pakilagay nga yung Proverbs 3:13-16. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. For she is more profitable than silver and yield better return than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire you compare with her. And verse 16, lifelong is in her right hand, and in her left hand are riches and honor. God wants us to walk in the newness of life. Gusto ng Panginoon tayo lumakad na bagong kanyang harapan. I will share this to you. I-share ko po ito sa inyo. Nakita ko kanina, kasi po, actually, na-surprise po ako nang sinabi ni Pastor Manny na ako speaker. Ala akong dala. Sa Amerika po, nandoon lang at ang mga gamit ko. I just came here for my grandson's wedding. So, okay naman po dahil I've been a pastor for so many years. Sabi ko, okay, Pastor, I will accept it. And now, I will share to you a little bit about this man. Ikukwento ko po sa inyo kung sino ang taong ito. This man was very knowledgeable, but he messed up his life. But God restored him, and God gave him back his wisdom
to work with him. Matalino po ang taong ito, pero minessap niya ang buhay niya. Ang sabi po sa kwento, he was born to a godly mother who died when he was still a baby. Bata pa po siya, baby pa lang siya nung namatay ang nanay niya, pero Kristiyano na ang nanay niya. But they call him the great blasphemer, yung lapastangan na bata. Pero mautak po, magaling. According to the story, he was involved in every sin imaginable and ended up the trading in slaves. Napakasagwa po, napakapangit ng ng buhay niya. Pero one day, ang isang kanyang kaibigan ay sinye sa kanya about the words of God, about the salvation. Ito pong lalaking ito ay tinanggap niya ang Panginoon bilang Diyos ng kanyang buhay. He accepted the Lord as his Lord and Savior, and you know what happened to him? The Lord gave him back his wisdom. Dati po siyang matalino. Binalik ng Diyos ang kanyang katalinuhan. And he became the chaplain of the English Parliament. He was the one who wrote the most popular song, Christian song, Amazing Grace. Siya po ang sumulat ng kantang Amazing Grace. And this song was about his history. Yung Amazing Grace, How Sweet the Sound, yung kantang ganon, alam nyo yon, yung Amazing Grace, siya po ang gumawa nito. Do you know what is his name? Si John Newton. Si John Newton po ay napakatalino. Siya po ang gumawa ng Amazing Grace. Pinasikat sa iglesia ang kanyang kanta. That's why we have to delight ourselves unto God, and He will give you the desires of your heart. Nung ibinigay niya ang buhay niya sa Diyos, ibinigay ng Panginoon ang napakaganda sa kanyang buhay. Mga binamahal, ang Panginoon po ay laging anda. He is always ready. Anything you want from Him. Can I hear amen? 1 Corinthians 1:30, ang sabi rito, and because of Him you are in Christ, who became to us wisdom from God, the righteousness and sanctification and redemption. In Proverbs 3:13-16 said, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. For she is more profitable than silver and yield better return than gold. She more precious than rubies, nothing you desire you can compare. Kaya ko po binalikan ito, ay napakagandang verse po nito. God wants us to walk wisdom so that we can experience a blessed life. Amen? The Holy Spirit empowered us to walk in the fear of the Lord. Ang ibig pong sabihin nito, number 2, empowered to walk in the way of holiness. Empowered to walk in the way of holiness. In Isaiah 35:8, ang sabi po rito, a highway will be there, it will be called the way of holiness. Jesus is the way to holiness. Anong sabi po ng John 14:6? Ano po ang sabi ng John 14:6? Si Kristo ang nagsabi nito. Ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So we have to go to Jesus. Amen? Jesus is the only way for our salvation. But now you must be holy in everything you do. Just as of God who choose you holy. Ang sabi po niya sa Peter 1:15. Ito po, pakatandaan po natin ito, anuman ang anuman ang kailangan natin. Ang Diyos ang nagsabi, God is who said this, I will be with you wherever you go. I will take care of you. I will always be with you.
Di ba napakabuti ng Diyos? Yun lamang ang kailangan ng Panginoon, yung ibigay natin ang buong buhay natin sa ating Panginoon. Amen. In Psalms 34:11, hanggang 14 po ang sabi rito, "Come, my children, and listen to me. Alika anak, makinig ka sa akin. I will teach you the fear of the Lord. Does anyone want to live a little life that is long and prosperous? Then keep your tongue for speaking evil in your life from telling a lies." Huwag kang magsinungaling, ang sabi ng Panginoon. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain. To maintain. Ayaw ng Panginoon yung nagsisinungaling. Ayaw ng Panginoon. Exodus 20:20, ang sabi po dito, "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you to keep you from sinning." Amen? And God said in Proverbs 8:13, "The fear of the Lord is to hate evil. I hate pride," ang sabi ng Panginoon, "and arrogance, and the evil way, and perverted mouth, and I hate evil." We have to be careful because pride and arrogance, ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon yung mayabang. Amen? Maging humble po tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? The Holy Spirit empowered us to walk the fear of the Lord. This means that we are, number 3, empowered to walk with divine purpose. Divine purpose po in 2 Timothy 1:9 said, "He was saved us and called us to be holy, not because of anything we have done, but because of His own purpose." May purpose po ang Diyos sa ating mga buhay. This grace was given us in the Lord Jesus Christ because in the beginning of time. Always remember po, God saved us because He has a purpose in your life. Amen? Meron pong plano ang buhay sa ating mga buhay ang Panginoon. Pero ito po ang tandaan ninyo, marami po ang nagpapastor. Marami po ang mga evangelist. Hindi lahat po ay pastor, hindi po lahat evangelist. But you can do something for the Lord. May magagawa ka sa Panginoon. Marami kang magagawa para sa Panginoon. Katulad ng your family. Share the words of God to your family, your co-workers, your friends. Alam nyo, pagsisisian ninyo ito kapag hindi ninyo sila binalaan sa kanilang mga kasalanan. Sinabi na ng Panginoon, "Ako ang daan ng katotohanan." Share natin po yun. Sabihin natin sa kanila, only Jesus can satisfy your soul. Amen? Someday, somehow, on the judgment day, sasabihin nilang, "Bakit alam mo meron palang kaligtasan, hindi mo sinabi sa akin?" Kayo ang sisisiin nila. "How come you did not tell me that there is salvation? How come you did not tell me?" Kayo po, sisisiin nila. Your friends, your co-workers, your office mates, sabihan ninyo, "Ako, kahit nasa aeroplano, nagsishare po ako ng gospel." Kahit sa aeroplano. But sad to say, when I came November 1st, ang katabi ko po ay Koreana, hindi siya marunong English at saka ng Tagalog. Kaya hindi naman ako marunong ng Korean. Kaya hindi ko siya ma-share. Marami po ako nasisharean kapag nagta-travel ako. Kaya wag po natin kalilimutan, i-share natin ang salita ng Diyos. Amen po? And the protection of the Lord be with you. Amen? Ito po, ikukwento ko po sa inyo. This is very, very true story 2020. Nangyari po ito, I was invited to preach sa 8 years anniversary sa Hawaii, Koholina, Hawaii. Sino po dito ang nakakakilala kay Brother Ray Bisnar? Ayon. Si Brother Ray po ay dati po naming our former music director po dito yon. Ang kanyang asawa si Sister Jasmine Bautista.
Nagulat ako when I was surprised when I was invited to the church. Siya pala ang music director din doon. Kasama niya ang kanyang may bahay. I preach in the morning and in the afternoon. Pagkatapos po, ang sabi ng kanyang senior pastor, Brother Ray, you can bring Pastor Joe. Ganito, punta kayo dito, pupuntaan namin kayo sa restaurant. Ito po, kinikilabutan po ako kapag kayo kinukwento ko ito. Alam po ba ninyo, nung si Brother Ray, dadalhin niya ako sa restaurant for dinner, sa Hawaii po, bulubundukin yung mga daan doon. Dumaan po kami, very curved, ang lane po roon, paliko. Sumakay po ako, inilagay ako ni Brother Ray sa harap, si Sister Jasmine, ang asawa niya, nasa likod. 3 kami. Pupuntaan namin ang kanyang pastor doon sa restaurant at saka yung mga elders. Medyo umuulan ng konti. Alam po ba ninyo, nung kami ay dadaan na doon sa carb lane na ganon, dahil sa sobrang excited ni Brother Ray, ang tagal na namin, more than 20 years. Na ganon niya ang kanyang manubela. Nailagay niya sa neutral. Ang sasakyan po ilagay mo sa neutral, hindi iikot yung, the tires will not spin. Hindi na po tumikot ang kanyang tires. Believe it or not, umikot po kami ng 3 beses, buti na lang wala kaming kasalubong doon sa curb lanes na pababa. Pang-4, mauulog na kami sa 12 feet. Buti na lang nauntog yung kanya sasakyan doon sa malaking bato. That is the miracle from the Lord. Napaiyak po ang membro ko nung ikinuwento ko sa kanila. Ako rin po, to be honest with you, nung nandun po kami sa restaurant, hindi ako nakakain. Dinala ko na lang sa hotel yung pagkain, pinabalot ko. Hindi ako makakain. 3 days, I cannot sleep well. Hindi ako makatulog. Nung tiningnan kong gano'n, yung 12 feet, puro batong malalaki. Otherwise, we were 6 feet under the ground. Si Sister Jasmine nasa likod, nag-speaking in tongues siya, Shakarababaw, Kandarababaw, Sigurabaw. Ang tagal po niyang nag-speaking in tongues. Kaming dalawa ni Brother Ray, nire-rebuke namin po ang kaaway na si Diablo. He was planning to kill us, but because the hand of the Lord was there, niligtas po kami ng Panginoon. Yan po ang sinasabi ng Panginoon, I will take care of you. Tumanda ka man, pumuti man ang iyong buhok, ako ang iyong Diyos, kakalinga sa inyo. Mga inibig, mga minamahal, huwag niyong kalilimutan, ang Diyos, ang ating sandigan, every day, every minute of our lives. Amen? Meron din pong purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, huwag ninyong kalilimutan kung ano ang magagawa ninyo sa Panginoon, gawin nyo. Huwag kayong mahiya, and the Lord always be with you. Amen? 2 Corinthians 5:9-11, pakilagay nga. Okay, lahat po, basahin natin. Ready? Go! Amen. Praise the Lord. Our mission is to spread the good news of the Lord. Amen. Yan po ang mission natin. Yung ikalat po natin ang salita ng Diyos. Kasi po, katulad ng sinabi ko kanina, the Lord will not force you to become a pastor, to become an evangelist. Pero alam niyo po ba, ito lagi kong sinasabi sa mga miyembro ko, yung mga offering na binibigay nyo lalo na sa mga evangelist o sa mga pastor,
Yung mga sinasabihan ng pastor na inisishare nila ang salita ng Diyos, yung mga tumatanggap, mayroon po kayong kasama po kayo doon. Yung mga tumanggap sa ating Panginoon, kasama po kayo doon dahil nakapag-share kayo, kahit na sa pamagitan lamang ng offering ninyo. Amen? You have a part of those money and those souls who accepted the Lord as your Lord and Savior, as their Lord and Savior. Kaya nga po, pasalamatan natin ang Diyos, pasalamatan natin ang ating mga pastor, ang mga evangelist, ipag-pray po natin yan. Kung meron po kayong magagawa just to pray for the pastor or kung ano man ang maitutulong natin sa church, gawin po natin yan. Amen? Yan po ang pinakamaganda. Ito, isa pa pang kwento na ikukwento ko sa inyo. Sino po ang nakakakilala kay Mordecai Ham? Kilala po ba ninyo si Mordecai Ham? Okay, I will tell you the story of Mordecai Ham. He's from North Carolina po. He did not stop sharing the words of the Lord. And the Lord told him to share the words every day of his life. Meron po siyang takot sa Panginoon, kaya siya po ay sumunod sa Diyos. One day, meron po siyang nasharean. At yung kanyang nasharean po, ang nag-invite sa kanya, they invited him to have a Bible study in their house. Alam po ba ninyo kung sino ang nag-invite sa kanya? Dalawang mag-asawa, ang kanilang pangalan ay Mr. and Mrs. Graham. That night of Bible study in their house, ang sabi ng Panginoon kay Mordecai Ham, pray for these people. Lahat po ng mga pamilya ni Mr. and Mrs. Graham, ipinag-pray po ni Mordecai Ham. Isinyer po niya ang salvation bago siya nag-pray. Alam po ba ninyo kung sino ang nagtaas ng kamay at ibinigay niya ang buhay niya sa ating Panginoon? Si Billy Graham. Who is Billy Graham? Sino po si Billy Graham? Hindi nyo alam si Billy Graham? The well-known evangelist of all times. Thousands of people got saved under his ministry. Sikat po ito si Billy Graham. Napakarami pong na-save sa ministry ni Billy Graham. But my question is, without Mordecai Ham, where is Billy Graham? Yon. Why did I mention this? Someday, somehow, sasabihin nilang, kung hindi ikaw, hindi naligtas ang pamilya mo. Kung hindi ikaw, hindi naligtas yung kamag-anak mo. Kung hindi ikaw, hindi naligtas ang kasama mo sa trabaho. Magpapasalamat sila sa inyo. Kahit hindi kayo pastor, you can share words. Amen? I-share po ninyo, huwag ninyong kalilimutan na tayo ang ginagamit ng Diyos. Kaya nga, dinala kayo ng Panginoon dito because He has a purpose in your life. Amen? So, someday, somehow, you will become like a Mordecai Ham. Hindi nyo alam kung sinong masasave sa ministry ninyo at magiging sikat like Billy Graham. Amen? Church, marami po tayong magagawa. At number 4, nasa number 4 na po tayo, empowered to walk in the fear of the Lord. Dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen? Psalms 111:10, ang sabi po rito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding of all those do His commandments. He prays and endures forever. Deuteronomy 10:12 sabi rito, now Israel, what does the Lord your God require from you? But fear for the Lord your God
to walk in all His way and love Him and serve Him with all your heart and with all your soul. Love Him with all your soul, with all your mind. Amen. Our most outstanding Bible scholar in the world, ang pangalan po niya si Dr. David Cooper. Ang sabi niya, we have to follow the Lord at all times and learn to fear the Lord, and the Lord will lift us up. Itataas po tayo ng Diyos, sapagkat ang Diyos lamang ang ating maasahan. Yes, maybe your family, but the Lord is always there to help your family too, and you. Anything you want from the Lord, He is always there and ready to meet your needs. Amen? Lagi po siyang anda. Basta ang ating puso po ay matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Someday we will see the Lord. On the judgment day, He will welcome you. Welcome thou good and faithful servant. Enter thou unto the joy of your Lord. Napakasarap. Pumasok ka, anak ko, sasabihin ng Panginoon. Papasok tayo doon sa kanyang kariyan. Amen? Ako po, I experienced the goodness of the Lord doon sa New Jersey. Hindi ko po alam bakit ako'y naging pastor doon. One day after I prayed, ang sabi ko, Lord, are you still going to use me? Gagamitin mo pa ba, Panginoon, ang sabi ko. You know what? Pinakita ng Panginoon mismo, ang vision, nakita ko talaga diretso. Yung mukha ng isang kapatiran, kapangpangan po siya, taga Dawu siya, pero nag-a-attend dito. I don't know if you know Brother Wilson Pialet. Yun po ay hindi ko alam kung nandoon siya sa Bergenfield, ako po'y nasa Parsippany. Isang oras po ang biyahe bago ka makarating ng Bergenfield. Sabi ko, Lord, are you still going to use me? Pero ang Diyos, magugulat ka, gagawa ng way ang Panginoon kung paano magiging tama yung plano ng Diyos sa buhay mo. Pastor ako dito for so many years sa Santa Rita, Pampanga. Pagdating ko ng Amerika, sabi ko, Lord, magpapastor pa po ba ako dito? Are you going to use me? Sumagot ang Diyos after 1 month pa. After 1 month po, I was planning to buy a car. Kasi po, ako po pala ay retired sa Pfizer. Kung alam niyo yung Pfizer, yung sa COVID, yung vaccine, Pfizer, retired po ako doon. Bumibili ako ng sasakyan sa Toyota Akensak. Hindi ko alam si Brother Wilson na ito, ayente pala siya ng Toyota. Nagulat siya. Nung nakita niya, magkakilala kami pero hindi ko alam na nandun siya sa New Jersey. Pastor, sabi niya. Nagulat din ako. Oh, ba't ka nandito? Salesman po ako dito. Sabi niya, oy, sa iyo ako bibili ng kotse. To make the long story short, after I signed the papers, sabi niya, Pastor, nagpapastoro ba kayo dito? Yan ang plano ng Diyos. Gagawa ng way ang Panginoon napakaganda eh. So after that, ang sabi ko, wala. Hindi ako nagpapastor. Nagpipray pa nga ako kung talagang gagamitin pa ako ni Lord. Pastor, sabi niya, pwede po ba Bible study kayo sa bahay? Yon ang umpisa nun. Nag-Bible study po ako sa bahay nila dahil may breast cancer ang asawa niya. Wala na rin po ang misis niya. I started the Bible study in their house. Habang kami po ay nagba-Bible study, nangusap ang Panginoon kay Brother Wilson. Sabi niya, Pastor, pwede po bang ire-regular natin ito? So, I said, okay. Pero ang biyahe ko, 1 hour, 1 hour going to Hackensack. Sa Bergenfield pala. From Parsippany to Bergenfield, almost an hour.
Sabi ko, okay. After 3 months po, sa pagba-Bible study namin, biglang dumami ang mga miyembro. Ang sabi ko, Brother Wilson, let's pray. Mag-pray tayo. Hindi na tayo kasya dito. We have to pray. I know the Lord will provide the building for us. Pagkatapos po namin nag-pray, lumabas na po ako, dinrive ko yung sasakyan ko, napadaan ako kung saan po yung building na nabili namin. Sabi ko, Bergenfield Assemblies of God. Assemblies of God ako. Pinarada ko po yung kotse ko, umakyat ako, sa second floor ang service. Winelcome po nila ako. Ang sabi ko, pastor ako dito sa Pilipinas, pero doon wala akong pinagpapastor. Pero may Bible study ako. Ang sabi po nila, pwede kayong mangupaan dito. Mangungupaan po kami isang maliit na kwarto. Pwede na sana. Pero you know what? Ang sabi ng isang pastor, yung Ed Pastor, Pastor, can you please preach on Sunday here in our church? Because I have some Filipino people here. Okay, sabi ko, yes. After the po, ang sabi ko sa mga miyembro ko doon sa Bible study, i-close natin ang Bible study ngayon, cancel muna, doon tayong lahat, and I will be preaching to that church. To make the long story short, after I preach, niyakap po ako ng pastor. Ngayon pala, ang message po, akmang-akma sa kanila, pati na ang Board of Deacons, niyakap po ako, tamang-tama ang message na ibinigay ni Lord para sa kanila. Alam po ba ninyo, ang sabi ng pastor, yung head pastor, you can stay here. Sabi ko, how much we will going to rent? Dapat sana $1,700 a month. Every Sunday lang yon. Pero ang sabi niya, no, don't pay. 3 years libre po kami. After 3 years, nabili namin ang building. Ganyan po gumawa ang Panginoon sa buhay natin. Sometimes we will be surprised kung ano ang gagawin sa buhay mo. May plano ka, ano man ang plano mo, mga magulang sa inyong mga anak, may plano kayo, gagawin ng Diyos para sa inyo yan. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Amen? Kaya, wag nating kalilimutan, ang lagi niyang sinasabi, tumawag ka sa akin sa oras ng kapigatian. Ako ay sasagot sa inyo. Don't ever forget, God is always there to empower to walk in the fear of the Lord. Tama po yan. Dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen? Huwag po nating pababayaan ang ating mga pamilya na sila ay maglilingkod din sa ating Panginoon. Amen? Young people, your friends, bring them to the church. Mga magulang, i-share po ninyo ang salita ng Diyos. Napakahalaga po niyan. Matutuwa ang Diyos sa atin. Amen? Nung po ako nag-umpisang magpastor doon, nagulat po ako sa nangyari sa buhay ko doon. Kaya nga ako po ay nagpapasalamat nang namatay na ang misis ko. 10 years ago na po yon. Nung namatay na po ang misis ko, ang sabi ko, Lord, why? Sabi ng mga miyembro ko, Pastor, ba't noon, sabi niya, kapag ka nagpipreach ka, naglalakad ka pa, umiikot ka, bumababa ka sa stairs. Bakit ngayon napakalungkot? Iba ka ko ang wala na ang misis mo. Kayo may misis pa ako. Kayo, ako wala na. Iba, sabi ko. Lalo na po ang misis ko, si Pastor Acora po, dito po siya lumaki. Nagtuturo na po siya dito, hindi pa po ako Kristiyano. Nagtuturo na dito ang misis ko. Valedictorian po siya ng AU, Angeles University. Magna cum laude po siya sa college sa University of Santo Tomas. Kaya po, ako'y natutuwa. Ang mga anak ko po ay nakuha ang utak nila sa nanay nila, hindi sa akin. Ako kasi po ay basketball player talaga ako. Varsitarian ako. Yun lang. Natapos ako, even na single penny, hindi ako nagbayad.
Pero hindi po yun ang mahalaga. Yung mahalaga, ang buhay mo na kay Kristo. Amen? Ang mahalaga, yung buhay mo na kay Kristo. Kahit sino ka man, ang mahalaga po, ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Give God a mighty hand of praise.